natin yung experience nyo sa panggagamot. So, paano yung step-by-step na proseso? Okay. Sa pasyente, unang-una, bago ko puntahan, ini-interview ko muna yung family. Kasi gusto ko munang malaman yung history. Minsan kasi tinatanggihan ko pag alam kong yung pamilya ang may kasalanan. Kumbaga parang kaya Pag sinasapian? Kaya kinulam or sinapian, may ginawa yung pamilya, parang binalikan sila. Hustisya ang hiningi. Mahirap kasing gamutin pagka-hustisya. Now, ang proseso doon, pagka nag-okay na kami, pupuntahan ko yung pasyente, sasabihin ko maganda kayo ng mga sangkap, may mga dahon kasi kung pinahahanda. Kasi ang reason ko doon is, hindi okay sa akin na dadali ng pasyente. Unang-una, kailangan nating isara yung bahay. Kasi doon siya pininsala eh. Okay. So, kailangan mabasbasan din natin yung bahay para walang babalikan yung mga pinadadalang pamiminsala doon sa pasyente. Okay. Para sa akin kasi useless kung hindi natin mababasbasan yung bahay. Okay. So, paghahandain ko sila ng mga sangkap, pagdating ko doon, pupulsohan ko yung pasyente. Kasi titingnan ko doon sa pulso, using yung 3 fingers, titingnan ko doon kung ano yung namiminsala. Paano nyo nalalaman? Malalaman kasi yan, may mga category kasi yan kung ano-ano yung mga namiminsala. Doon sa 3 fingers? May pintig kasi yan. Okay. So, base doon sa pintig, doon ko malalaman kung ano yung namiminsala. Tao ba to? Elemental? Engkanto? Or malevolent spirit na? Paano nyo nalalaman? Pwede mo ba i-share? Inaaral kasi siya eh. Kumbaga kung pagtao. Pagtao kasi, first finger siya. Dito siya. Okay. So, alam namin kagad yan. Kasi dapat, evenly distributed yung pulso. Okay. Walang pipintig dyan in between or sa magkabilang dulo. So, doon mo malalaman. So, second, pulso, walang palya talaga yan. Makikita at makikita mo kagad yung namiminsala. Now, para makita pa natin further, kung tumutugma siya doon sa pulso, sa tubig. Okay. Kakarga ng orasyon yung tubig, specific orasyon na para magbago yung panlasa ng pasyente according dun sa namiminsala sa kanya. Kung wala namang mabago dun sa panlasa niya, okay lang. Kasi yung third process naman yung tawas. Sa tawas naman, papel, and then langis, tapos yung kandila. Iikot ko yung papel na may langis sa ilalim. Okay. Nasa ilalim yung kandila. Opo. So, para siyang x-ray. Tawas kasi, it's a form of combate. May mga nagtatawas na during tawas, namamatay. Talaga po. Maraming gano'n na gumagawa na. Kailangan protektado ka rin. Opo. Kaya minsan tinatanong ako, pwede bang patawas? Sakit lang nandiyan, papatawas ka. Kumbaga, may mga remedy naman tayong iba kasi hindi nila alam yung bigat na ginagawa mo yung preparation mo bago ka magtawas, nananawag ka. Masyadong ano yun, kumbaga nang iistorbo ka ng espiritu sa itaas para lang gamutin yung sakit ng tiyan na pwede namang gamitan ng ibang gamot. Pag halimbawa yung sitwasyon, yan na, nasa harap nyo na yung sinapian, nagagawa nyo pa rin po yung steps? Yeah, nagagawa pa rin naman. Now, sa sinapian naman kasi, depende yan. Kung yung sinapian medyo movable siya, magalaw, malikot. May pasyente kasi na tahimik lang. Tapos hindi nyo alam na may sapi, gano'n? Malalaman naman din kasi hindi siya nagre-respond eh. Tapos yung body temperature niya bagsak. So, isa yun sa mga signs talaga na meron siyang sapi. Now, sa pasyente na gano'n, meron kasi kaming orasyon na sinasabi naming pako. Pag pinako ka, hindi talaga gagalaw yung pasyente. So, hindi mo na kailangan ng tagahawak, hindi mo na kailangan ng tagatali. Okay. So, yung sinasabi ko na kung may gustong manggamot, aralin mo talaga. Aralin mo yung proseso. Kumbaga may mga techniques din talaga. Kailangan talaga. Opo. Ano pong pwede nyo ibigay na tips dun sa mga, kung halimbawa kami na hindi po namin alam yung protection na dapat, ano po yung pwedeng tip na may ibigay nyo para maproteksyon na namin yung sarili namin? Well, mahirap kasing sabihin yung ganyang protection lalo na pag tayo nakakaranas ng depression, anxiety, Opo. o kaya masyadong pagod yung katawan. Pero mas maganda kasing prayers talaga. And then yung faith mo. Kailangan lang talaga very solid yung faith mo. Whatever happens, ano man yung mga problema dumarating sa'yo, huwag kang bibitiw sa faith mo talaga. Kasi wala kang pwedeng sandalan and sandata, kundi yung faith mo lang talaga sa itaas. Opo. And then yun, yung St. Benedict Medal and Virgin Mary Medal. So okay na po yun? Okay na siya. Kapag may Virgin Mary na ano. So ibig sabihin hindi na pumapuha yung energy nyo? Pero kailangan kasi, yung si St. Benedict, usually what I do dun sa mga clients ko, pinapakuhaan ko ng picture kasi kailangan siya makargahan. Opo. Una pa-bless muna sa pare. And then, isend sa akin kasi kakargahan ko siya. Iba yung karga. May ibang dasal kasi si St. Benedict. Hindi alam karamihan ng
Opo. May specific talaga. Kayo ho, Ma'am Emily, may protection ho ba kayong dala? Ko evil eye kasi gamit ko eh. Evil eye, naniniwala din po ako dyan. Kasi sa evil eye, glass, ano siya, para siyang salamin. Babalik doon sa gumawa yung sinabi niya. Kung bibigyan po kayo ng chance na maalis sa mundo ng kababalagan, mag-i-stay po ba kayo or aalis kayo? Mag-stay. Kasi masaya sa kanila. kahit nakakatakot, masaya sa kanila. Lalo na kapag ang anime is mga sa magical, yung mga Opo. herbs. Mas marami kang may experience na, ay, Pwede pangluto pala. ko lang to ah. Iba pala. Tapos nagiging magic. Opo. Ang galing. Basta alam mo kung paano i-process. Paano yung paraan ng kung paano gagawin. Kayo ho? Hindi. Hindi rin. Kasi para sa akin yung... Kayo na-enjoy nyo din? Na-enjoy ko siya. Saka syempre yung the fact na nakakatulong ka sa tao. Opo. Yung may mission Yung ka isang talaga. thank you lang, ang sarap sa pakiramdam. Opo. Para ka nanalo sa loto. Lalo na gumaling yung ano mo. Tapos gumaling siya. Tapos gumanda yung Parang buhay nanalo niya. rin ho kayo. Opo. Saya. Saka minsan parang ang ano mo am I worthy enough? Na, Opo, na sa akin nabigay ang gift. Maibigay sa yung ganung kakayahan. Ang galing. Thank you po. Thank you so Thank you, Ma'am much. Emily, Ma'am Mary. Biyaya ba o sumpa ang abilidad na makipagtuos sa mga malalagim na nilalang? Kayo, gugustuhin niyo bang manatili dito sa mga kwento ng dilim?